Okay, good evening po sa ating lahat. Welcome to our discipleship training. So mag-uumpisa na naman po tayo ng ating discipleship training kasi ilang buwan na rin na hindi tayo nagkakaroon ng discipleship training, ano? And most of us ay parang hindi na nagiging dedicated dun sa ating commitment sa Lord. So pag-usapan natin yung Christ committed living at although book 7 na ito, but we will start from this so that anything na hindi natin na-tackle before, then may tackle natin. Actually, this book then, it comprised of everything na doon sa pinapapalooban ng discipleship making. Okay? So let's start with the Christ committed living, and before that, let us all pray. Lord, we ask that in the name of Jesus, intervene with us, give us wisdom, knowledge, and understanding. Without you, Lord, it is impossible for us to be committed in a Christ living life here on earth. And we ask also that in the name of Jesus, take over, Lord, sa aming pag-aaralan. We might lose something, but Lord, take control of everything. And dalangin namin, Panginoon, na walang maiiwan na lesson or walang hindi makakapakinig ng lesson na ito. And we encourage each one of us here to listen to this Christ committed living lesson. This is we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Okay, so let's go with the session number 1, which is the Lordship of Christ. Okay, so let us read our pointers number 1, which is the biblical understanding of the Lordship of Christ. Ano nga ba yung tinatawag na pagiging Diyos o siya yung nasusunod sa buhay natin? Okay, so basahin po natin. Consistently, Scripture affirms the Lordship of Christ in every way. He is called Lord, which means Kurios in the Greek text. No less than 747 times in the New Testament. The book of Acts alone refers to him as Lord 92 times, while calling him Savior only twice. Clearly, in the early church preaching, the Lordship of Christ was the heart of the Christian message. The centrality of Jesus' Lordship to the gospel message is clear from the way how Scripture presents him to be. So, kung papansinin po natin, sabi po diyan, 747 times na na-mention sa New Testament. So, we are referring on the New Testament because on the Old Testament, hindi naman din masyadong, although binabanggit yung prophecy that there will be a Savior that will come to the Israelite and that they will redeem them from slavery out of the Egypt, etc., etc. But still, we must focus on the New Testament. Why? Because on the New Testament, we will see how Jesus Christ has been called being a Lord and not just a Savior. Okay? Kasi doon sa Old Testament, always minimension doon is a Savior, a Redeemer. But here, we should focus on what is being Lord of Christ. Okay? So, 747 times in the New Testament, the book of Acts, which means yung mga gawa, alone refers to him as Lord and 92 times. So, ibig sabihin mga kapatid, specifically, minimension ng New Testament that Jesus Christ is not just your Savior. He should become your Lord. Di ba madalas pagka nagpe-pray tayo, Lord, save me. Pero hindi natin inilalagay yung Lord, become a Lord to me. Although minimension natin Jesus Christ sa buhay natin, is nawawala na ng kahulugan yun. When we say kasi na Lordship, it only means that alam mo sarili mo na hindi na ikaw dapat ang nasusunod. Alam mo dapat sa sarili mo na kahit na anong mangyari sa buhay mo, hindi ka dapat magrereklamo kasi may above na nasa iyo, which is si Lord Jesus Christ. So, ibig sabihin, ano man yung gawin ng Lord sa'yo, kaya nga tinawag na Lord, ibig sabihin, master mo siya, mas mataas siya sa'yo, mas nasusunod dapat siya sa'yo, kasi slave ka lang niya. We are all slave by Christ. Pero ang nangyayari sa atin, we don't listen doon sa gospel ni Lord because nasusunod pa ang sarili natin, which should not be sa mga Kristiyano. Kasi, when you accepted Jesus Christ as Lord,
Diba? And of course, your Savior, tinanggap mo na sa buhay mo na siya na ang masusunod sa'yo. But there are times when ang nasusunod pa rin ay ang ating mga sarili. Okay? So, sa New Testament, kung sa Old Testament, pinapakita doon yung magiging Savior. But here in the New Testament, pinapakita dito that in the church, there is only one Lord. And who is it? Jesus Christ alone. Hindi po yung bishop natin, hindi po yung pastor natin or sector pastor natin, okay? And hindi po yung local mga pastors natin. Hindi po silang Lord sa loob ng church. Hindi rin ang mga leaders ng mga ministry ang Lord sa loob ng church. So, anyone sa loob ng church, not even the members who contributed big in the church, are those Lord in the church. Hindi sila. Not the pastor, not the bishop, not the ministry head, not even the big tithers in the church are the Lord in the church, but only Jesus Christ. Ang Lord dapat sa loob ng church, it should be Jesus Christ alone. And when we say Lord Jesus Christ alone, anuman ang pinagagawa ng Diyos patungkol sa Bible, yun dapat ang nasusunod. If God insists of the unity in the church, there should be unity in the church. Amen? If Jesus Christ insists that you should follow your leaders in the church, you should follow. Why? Because Jesus instructed, di ba? Jesus not only instructed us as a Christian, no? He also commanded us to obey our leaders. Amen? If Jesus instructed that you should give to the church, you should follow in giving. Regardless kung anong nararamdaman mo, yung parang pakiramdam mo, parang ginagatasan ka ng church. No! Huwag mong pakiramdaman na ganun. Kasi biblical yan, nasa Bible yan. You should give. If you really acknowledge Jesus Christ as your Lord, then you should follow what the Bible instructed you to do. Hindi ka na nagreklamo, hindi ka na maraming question pa. Follow who is the Lord in your life. Amen? And not ourselves. If Jesus instructed you to serve Him faithfully, you should serve Him faithfully. If Jesus instructed you or commanded you to be faithful in His ministry, you should be faithful. Hindi yung marami pang tanong. Diba? Minsan kasi nagtatanong pa tayo, bakit naman yung iba hindi pinapakilos, bakit yung iba? Huwag ka na magtanong. You yourself should know that Jesus Christ is your Lord. So, hindi mo na kailangan pang magtanong. Amen? Sumunod ka na lang kung ano ang pinagagawa ng Biblia sa'yo. Just like today, no? Baka mamaya magkakaroon na naman tayo ng kaisipan, bakit ganun si Pastora? Grabe naman. Hindi po, pinag-uusapan natin ngayon Bible. Hindi yung opinion ni Pastora. Hindi po yung kung ano pa man. Pinag-uusapan natin today is how you should follow Jesus Christ and His words because Jesus Christ is your Lord and Savior. Huwag ka nang masyado pang matanong. Sumunod ka na lang kasi yun ang nararapat. Amen? Okay, so basahin po natin yung sa pointers number 1, meron tayong sub-pointers number A. And what is it? What the Lordship of Christ is. Ano nga ba ang pagiging Lordship ni Jesus Christ? Number A, or letter A. He is Almighty God. Ano sabi ng 1 Corinthians 8:6? And there is but one Lord, Jesus Christ, through whom all things came. Ano po sabi dyan? Tatagalugin ko po para maintindihan nating lahat. Siya ay makapangyarihang Diyos. Bakit? Anong sabi ng Biblia? Hindi po sinabi ni Pastora ha. Sabi po ng Biblia sa 1 Corinthians 8:6. Okay? And there is but one Lord. Merong isang Diyos lang. Wala nang iba. At sino yun? Si Lord Jesus Christ. Diba? Sabi diyan, lahat ng bagay nagsimula sa Kanya. At lahat ng bagay mabubuhay sa Kanya. Basahin po natin yung 1 John 1:9. Tingnan nyo lang po ha, kung gaano katotoo itong sinasabi ni Paul. Bakit niya sinasabi na lahat ng bagay nagsimula kay Jesus Christ at lahat ng bagay mabubuhay sa Kanya. Tingnan nyo lang.
Okay, so ito po ang sinasabi ng John chapter 1, verse 1, nang pasimula. So, ibig sabihin, wala pang mundo. Hindi pa nakikreate ang mundo. Pasimula nga di ba? Ay naroon na ang salita. Nandoon na daw ang word ni God, Father. Ang salita ay kasama na ng Diyos. So, sino ang kasama ng Diyos? Yung salita, yung word. Yung binabasa natin ngayon, yung the living testimony or testament na meron tayo ngayon, which is the Bible, ay nasa Lord na yan. Kasama na niya yan. Hindi yan nawawala sa Kanya. Hindi pa man nalikha ang mundo. Hindi ka pa man nalikha. Hindi pa man nalikha ang lahat ng mga galaxy. Andiyan na si God, the Father. Kasama niya yung salita. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. So, may contradiction ba doon sa sinabi ni Paul sa 1 Corinthians? Wala. Kasi bakit? Anong sabi dito sa 1 John 1:3? Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. So, lahat tayo. Including ikaw, including ako, including yung tinitirahan mo ngayon, which is the earth, and lahat ng mga living things and non-living things dito sa earth, all of them ay nilikha ng Diyos para doon sa Kanyang anak. And verse 4, nasa Kanya ang buhay. Tama ba si Pablo nung sinabi niya, the life came from Jesus Christ? Yes. And even John, he specified Jesus is the source of life. At ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito magagapi kailanman. Sinabi niya na isa lang ang pwede nating takbuhan, which is the source of life, the source of light and life. And who is it? Walang iba kundi si Jesus Christ. At kapag sumampalataya ka sa Kanya, He should be your Lord. Why? Kasi created ka lang niya. Meron ba pwedeng magreklamo sa nilikha? Halimbawa, ikaw, nilikha ka niya, no? Pwede ka bang magreklamo sa naglikha sa'yo? Hindi. Kasi ang masusunod sa naglikha sa'yo ay walang iba kundi yung naglikha. Amen? Kung gusto kong gawin na pangit ka, hindi ka pwede magreklamo kasi yun ang gusto ko Pero para sa Lord, ang mga pangit na nakikita natin, para sa Kanya maganda yun. Even yung mga trials, yung mga nangyayari sa buhay natin, yes, sa tingin natin, pangit siya. But, if we see it on other view of life, maganda siya. Why? Nakakatulong yun para lumapit ka kay Lord Jesus Christ. And what else? Nakakatulong yun, yung mga circumstances na yun, para lalo kang mag-trust sa Panginoon. Kasi wala kang ibang tatakbuhan sa mundong ito, maliban doon sa lumikha sa'yo. Amen po ba? And punta tayo sa verse 10. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o kagustuhan o kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Ano po sabi diyan? Tingnan niyo po yung sinabi sa verse 11. Verse 12, sorry. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sino ang nagbibigay ng karapatan para ikaw ay angkining anak ng Diyos Ama? Walang iba kundi si Lord Jesus Christ. Kaya kung hindi ka sasampalataya kay Lord Jesus Christ na siya ang Panginoon at tagapagligtas mo sa araw na ito, sasabihin ko po sa inyo, mabibigo kayo sa buhay na ito. Dahil walang ibang makapagbibigay ng lakas at magandang buhay maliban sa sumampalataya tayo sa ating Panginoon. Amen? So, He is the Almighty God. Walang ibang Diyos na pwedeng mag-control ng buhay natin maliban sa Kanya. At wala ding ibang Diyos na pwedeng makapagpaganap ng mga bagay-bagay sa buhay natin maliban sa Kanya na siyang lumikha sa lahat ng bagay. He being the Almighty God. So, when we say Almighty God, it only means that God or Jesus Christ is having unlimited power or having a great power. So when we say unlimited, hindi natin pwedeng
sabihin na, hanggang dito lang ang kakayahan ng Lord. Yung bang parang ganito lang ang pwedeng ikilos ng Lord sa buhay natin, hanggang dito lang. Yung para bang sinasabi na natin, habang buhay na ako, mahirap, mamamatay na akong mahirap. Pagka sinabi natin yung ganong word, isa lang ang ibig sabihin nun, nililimit natin yung kakayahan ng Diyos para kumilos sa buhay natin. So when we say unlimited power, meaning walang limitasyon. Anuman ang gaano man kalaki yung pangangailangan mo, no? Gaano man yan ka-imposible sa tingin mo na mangyayari sa buhay mo. But to God, all things are possible. Kaya niyang gumawa sa buhay mo. That's why He is an Almighty God. Letter B. So pag-usapan natin ngayon, He has a supreme rule, authority, power, and dominion. And what does Matthew 28:18 says? Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Sa Tagalog, sinabi ni Jesus sa kanilang lahat, na lahat ng authority, ibig sabihin ng kapangyarihan, lahat ng pwedeng gawin, lahat ng pwede niyang iutos, no? Pwede niyang siya yung mag-govern, parang gano'n, no? Mula sa heaven hanggang sa earth, ay pwede niyang ibigay. Okay? So, ano ba ang ibig sabihin nito? When we say na yung authority, lahat ng authority ay ibinigay kay Jesus Christ, ibig sabihin, kahit sino pang prinsipe, kahit pa sinong taas sa lipunan, no, ang nagsabi ng mga bagay-bagay, ay kung hindi ipahihintulot ng Diyos, ay hindi po yun mangyayari. Kasi nga siya nga yung may authority sa lahat . So, kahit na ang climate, kahit na ang sitwasyon ng buhay ay hindi pwedeng hadlangan ng kahit na pwedeng sitwasyon ng buhay kapag si Lord na ang kumilos. Bigyan ko po kayo ng example. Kung gugustuhin ng Lord na hindi magkaroon ng mataas na antas ng kahirapan sa ating bayan, gagawin po yun ng Lord. Pwede niyang gawin yun, mga kapatid. Bakit? Siya ang may authority ng lahat ng bagay . Hindi yung sitwasyon natin ang nagpapahirap ng buhay natin, kundi yung faith natin sa Lord. Kasi kung ang faith mo sa Lord ay ina-acknowledge nating lahat na siya ay supreme sa lahat ng bagay, isa lang po ang ibig sabihin nun. May kakayahan ang Diyos na gawin ang lahat ng bagay regardless kung anong sitwasyon natin. Ano ang klima ng mundong ito, ano ang sitwasyon financially ng mundong ito, ano man ang kalalagayan ng bawat isa. No? Ang Lord ang may supreme authority sa ating lahat. So kung gusto ng Lord na magkaroon ka ng maayos at magandang buhay, gagawin niya yun. Kasi gusto niya yun. Wala tayong magagawa doon. Kung gusto ng Lord na maghirap tayo sa buhay, kahit anong strive natin sa buhay, pag sinabing strive, pagsisikap, kahit na anong pagsisikap ang gawin natin sa buhay, pagka ginusto ng Diyos dahil hindi siya napiplease sa atin, hindi niya nagugustuhan yung mga ginagawa natin, hindi kaayon-ayon sa Panginoon, hindi kagustuhan ng Diyos yung mga ginagawa natin sa buhay, pwede niyang gawing mahirap ka habang buhay. Kasi hindi napiplease ang Lord sa buhay natin. So, ano man ang ginagawa natin in life, pwede niyang baguhin ito in an instant. Pwede niya ring wasakin ito in an instant. Siya ang nagtatayo, siya din ang gumigiba. Amen? Wala tayong magagawa dun. And you know what, mga kapatid, even in the ministry, okay? Whatever ministry you have right now, hindi dahil magaling ka, no? Hindi dahil perfect yung ginagawa mo sa ministry kung bakit ka binibless ng Lord. Or bakit binibless yung ministry na hawak mo. It is because God is pleased on us dahil sa ginagawa nating pagsuserve natin sa Kanya na may excellence na tinatawag. Kahit wala kang effort na malaking ginagawa, okay, hindi ka masyadong kumikilos, but God is pleased on what you are doing. For example, hindi ako masyadong kumikilos sa Middle East. I am not boasting about myself, okay? I'm not doing any huge or action or even big plan. Wala akong masyadong ganon. Why? Kasi working pastor ako .
But why does God still bless my ministry na hinahawakan ko? It is because of my own character. Wala kasi sa akin yung pride eh. No? Kasi kung alam niyo yun mga kapatid, kung meron lang akong pride na inilalagay sa isip ko, yung income ng Middle East, hindi ko na i-share sa Cats GB. Because why? I am not part of Cats GB sector. Tama? Pero I still share the blessing that we have in Middle East para sa Cats GB. Although hindi ako ina-acknowledge ng mga members dito, okay? I am not part. Even some of you, no? Among you are even considered me outcast from the Cats GB sector. Pero hindi ako naglagay ng pride eh. I'm still extending my tithes and offering here. Although hindi dapat ako required na magbigay ng tithes and offering ko dito kasi Cats GB to. I am different sector. Pero still, sabi ko, Lord, hayaan ko na lang itong mga taong ito na ayaw akong i-accept sa Cats GB sector. Ba? Still, nagbibigay pa rin ako ng tithes and offering ko here. Malalaki pa nga. Every week pa yan na malalaki. I am not boasting. But gusto ko lang ipakita sa inyo na even na Middle East sector pastor ako, I don't consider myself as Middle East sector pastor. But I consider myself as part of a Christian community. Hindi dapat tayo naglalagay sa isip namin na kami sector pastor, kami lang dapat ng mga sector ng Cats GB, kami lang. Kami lang magi-enjoy ng mga blessing namin, kami lang ang magi-enjoy ng mga palitan ng mga gifting, etc., etc. And Pastor Eva is not part. So, wala kaming pakialam kay Pastor Eva. No. And even the members of the Middle East, I trained them like that. Now, we must extend blessing even they are not part of Middle East sector. Nakita niyo po yung nakita niyo po yung ugali kong ganon. And nakita niyo po yung ugali ng mga Middle East member. Wala kaming pakialam kung nag-i-extend kami ng blessing para sa Cats GB sector. Because train ko sila, pinapakita ko sana kanila na sa Christian world, hindi dapat tayo dito sector by sector. We are all part of the body of Christ. Ano man ang kahinaan ng sector ninyo, kahinaan din namin. Because why? We are part of the body of Christ. Ano man ang kahinaan ng Middle East, kahinaan nyo rin yun. Kahinaan din yun ni Bishop. Kahinaan nating lahat yun. Why? Because we are part of the body of Christ. And dapat yun ang ilagay sa isip ng lahat ng mga members ng sector ng Cats GB. Amen? You know what? Christ, Jesus, kahit wala akong masyadong effort na ginagawa, still, He blesses my ministry. Still, marami pa rin ang nagbibigay dito. And nakakapag-extend pa nga kami ng financial na blessing para sa Cats GB sector. Nakita niyo yun? Kahit anong ministry na hawak mo, basta nakita ng Lord na meron kang mapagpakumbabang kalooban, meron kang mapagpakumbaba, hindi ka ma-pride as a leader. You wanted to help, you wanted to serve the church, kahit ano pa ang ministering hawak mo, ibibless yan ng Lord. Kahit na nga sa music ministry, hindi kayo magagaling kumanta, hindi kayo magagaling tumugtog. Pero kapag na-please nyo si God, asahan nyo po, lahat ng mga member mapapasunod nyo sa inyong awitin. So there is something wrong. Why there is no
flow of the Spirit of God during worship. Seek nyo yun. Why? Okay? So, basahin natin Ephesians chapter 1, verse 20 to 21. When He raised Christ from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly realms, far above and rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. So, ano sabi dyan? Noong muling binangon si Jesus mula sa kamatayan, at ngayon ay nakaupo na sa kanang bahagi ng Ama sa langit, ano sabi dyan? Far above all rules. Ano man ang ilagay na rules ng bawat bansa, sisirain yun ng Lord kung gusto niya sirain. Ano man ang ginagawa natin sa buhay na ito, na akala natin, hindi lingid sa Panginoon, no? Walang lingid po sa Lord. Pwede niyang wasakin yun, yung mga ginagawa nating mga kasalanan. Pwede tayo ipahiya ng Diyos. Pwede niyang gawin ang lahat ng bagay dahil siya ang may authority dito. Kahit gaano pa kasinsin ang iyong panalangin kapag hindi nakaabot ito sa kalwalhatian ng Diyos, wala pa din po yun. Kaya nga, ang ano dito mga kapatid, yung ma-please talaga natin si Lord eh. Dahil once na ma-please mo si Lord, kahabagan ka ng Diyos sa anumang bagay. No? Ano man ang hingin mo, ibibigay ng Lord yun kapag inuna mo siya. Amen? At kahit na yung mga sitwasyon ng life natin, no? Kapag ginusto ng Lord na iangat ka sa buhay na ito, iangat ka sa posisyon mo, kahit na anong hadlang na gawin ng tao sa'yo, hindi po yun mangyayari dahil gusto ng Lord na iangat ka. Kaya maraming mga mga tao parang takot na takot sa kanilang mga amo, no? Hindi na talaga makapag-gawain, hindi na makadalo ng gawain kasi sa sobrang takot nila na baka yung amo nila palayasin sila. Hello? Kapag na-please mo po ang Lord, kahit anong hadlang ng mga taong yan, pagka ginusto ng Lord, dahil naging faithful ka sa Kanya, pag ginusto ng Lord na iangat ka sa buhay, wala pong mahahadlang dyan. Kahit amo mo pa, kahit sino pang tao yan, kahit kapitbahay mo pa na sige ang pagchichismis sa'yo para sirain ka, kahit mapumupa yan sa church na hindi ka pinapansin, no? Wala pong mangyayari dyan. Kasi bakit? Si Lord ang may authority sa life natin sa sitwasyon ng buhay natin. Kaya siya lamang ang higit na may control. Kaya easy ka lang. Huwag ka nang lumaban, no? Huwag ka nang magsalita ng mga kung ano-ano against dun sa mga tao na nagsasabi ng masama sa'yo. Yaan mo lang, si Lord ang gumante. Yes, gawin mo yung way mo, but i-entrust mo yun sa Lord. Okay, next. Yan po yung sinasabi ng Ephesians 1:20 to 21. He has all authority and power and dominion. Kaya kahit na anong gawin ng tao na kasamaan sa iyo, wala pong mangyayari dyan. Kasi si Lord ang bahala sa atin. Amen? Okay, now next, basahin natin. Jesus' Lordship includes the ideas of dominion, authority, sovereignty, and right to govern. So, yung pagiging Lordship ni Jesus Christ, hindi lang siya almighty. Supreme siya. Siya ang pinaka-highest. Ibig sabihin, siya ang nag-go-govern sa buong mundong ito. Wala nang iba. Kaya wag po kayong matakot kahit sinong tao. Basta si Lord ang kasama mo. Sabi nga ng awitin, di ako matatakot, di ako mangangamba. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. No? Kasi kasama natin ang Diyos. Dumaan ka man sa maraming pagsubok ng buhay, hindi ka magagapi ng pagsubok. Tatayo at makakatayo ka. Kasi bakit? Kasama mo ang Diyos. Sitwasyon. Amen? So, nasa Lord ang control. Nasa Lord ang pagkakaroon mo ng magandang buhay. At hindi sa kamay ng ibang tao. Yes, magsisipag tayo sa trabaho kasi yun talaga ang gusto ng Lord. Pero lagi nating tatandaan, no? Kahit anong sikap natin sa buhay na ito kapag hindi kinalooban ng Panginoon dahil iba yung ginagawa natin at hindi yun nakakalugod sa Panginoon, patuloy pa rin tayong maghihirap sa buhay na ito. Kung gusto mo talaga umangat sa buhay, please God. Unahin si God, unahin ang gawain ng Panginoon, unahin si Lord, manalangin ka, mag-fasting ka, magbasa ka ng kanyang mga salita, mag-aral ka, kagaya ngayon, dalot ka ng gawain. Amen? So, unahin mo si Lord kung gusto mo talagang gumanda ang buhay mo. Amen? Okay. And sabi diyan, a person living in rebellion against Christ's authority does not acknowledge Him as Lord who has the supreme authority and dominion over all things. Ano daw po sabi diyan? Ang isang tao na namumuhay sa pagre-rebelde sa Panginoon, authority ng Lord. Tandaan po natin ha,
Ano yung binigay ng Diyos sa atin para sundin natin? Walang iba yung salita niya. At kapag hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos, ang tawag po natin dyan is pagre-rebelde. Okay? Sabi ni Prophet Samuel kay Haring Saul, sabi kasi ni Haring Saul, ay, kakatayin ko itong mga best na baka, best na mga guya, para iaalay ko sa Lord. Anong instruction ng Lord? Anong sinabi ng Lord sa kanyang salita? Anong sabi niya kay Haring Saul? Patayin mo lahat ng mga nilalang, including yung mga tao, slaves, hari, lahat, soldiers, and included ang mga hayop. Sunugin silang lahat. Sunugin lahat ng mga iyan. Pero nagtira si Haring Saul. Ang purpose niya kasi, maganda ang purpose niya. Anong sabi ni Haring Saul? Ang purpose ko naman kung bakit bubuhayin ko ito at kakatayin para ialay sa Lord. Diba? Tama. Tama yung heart ni Saul, diba? Kung iisipin natin, tama po yun. Aalay niya naman sa Lord yun eh. Diba? Ano sabi ni Prophet Samuel kay Saul? Ang pagsasakripisyo ba o ang pagkakaloob ba ang higit na importante sa Panginoon o ang pagsunod ang mas higit na importante? Hindi nakasagot si Haring Saul. Ano sabi ni Prophet Samuel? Sinundan niya pa yun. Sabi niya, ang pagre-rebelde ay katumbas ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at ang hindi pagsunod ay katumbas ng pangkukulam. Kaya, anong kasunod nun? Sabi ni Prophet Samuel, dahil sa iyong ginawa, wala nang magmumulang hari pa sa iyong lahi. Hanggang dyan na lang, katapusan mo na, ikaw na pinaka-last na magiging hari sa iyong lahi. Ang nakakalungkot, mga kapatid. No? Kung gumagawa tayo ng mga bagay na hindi sang-ayon sa salita ng Diyos, kaya nga, dapat pag-aral po tayo ng salita ng Diyos eh. Dapat talaga wag natin kaligtaan ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi natin pwede sabihin sa Lord, hindi ko po kasi alam dahil hindi po ako nagbabasa ng Bible. Hello! Anong instruction ng Lord sa atin? Mag-aral ka ng salita niya araw at gabi, tapos ngayon sasabayin natin sa Lord, ipamumukha natin sa Lord, hindi ko po kasi alam dahil hindi po ako nakapagbasa ng Biblia. Doon pa lang sa sinabi ng Diyos na mag-aral ka ng Bible umaga at gabi, hindi mo ginawa. Diba? Kasalanan na yun. Tapos sasabihin mo pa sa Panginoon, hindi ko po kasi alam. Anong ginawa mo? Doon sa instruction niya, sa command niya, sa utos niya, na mag-aral ka ng salita umaga at gabi. Hindi natin ginawa. At ang tawag po dyan ay pagre-rebelde sa Panginoon. At dahil nagre-rebelde ka, walang pagpapala sa buhay mo. Kaya kinakailangan, mga kapatid, makinig po tayo, mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Huwag po nating kaligtaan yan. Kapag may mga Bible study, get those opportunity na mag-aral ng salita ng Lord. And on that way, mapiplease mo ang Panginoon. So, sagutin po natin yan. Magbigay po kayo ng sitwasyon ng buhay ninyo na mga bagay na kinukonsider mong hindi mo pa nasusunod ang Panginoon. Parang ikaw pa ang nagahari at hindi ang Diyos. No? Okay, so yan lamang po, and let us all close in prayer. And God bless us all po.